Magandang hapon mga kapatid. Ako po si Cheryl Cosem at ito ang programang Sagot Kita. Kami po ay napapakinggan nyo sa 105.9 sa Mega Manila, 106.7 sa Davao, 101.9 sa Cebu, 101.5 sa Cagayan de Oro, 99.9 sa Ormoc at 107.9 sa Tacloban. Bukod po sa radyo, kami po ay napapanood nyo rin sa True TV Channel 19. Sa lahat po ng Signal subscribers, present na po kami sa Channel 19. At syempre, hindi po kami mawawala sa inyong socials. Sa Facebook at YouTube, i-search lamang po ang True Network PH. Mga kapatid, kasado na ang legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Pangungunahan niya ng British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman. Kasapi rin na ang mga abogadong sina Salvador Medialdea, dating executive secretary during Duterte administration, at ang dating kanyang tagapagsalita na si Attorney Harry Roque. Sa kauna-unahang pagkakataon, humarap po sa ICC si dating Pangulong Duterte noong Biyernes via video link. Tinanong ng hukom si Duterte ng kanyang pangalan at kapanganakan. Binasa rin kung ano ang ibinibintang laban sa kanya na didinggin ng korte. Wala pa pong 30 minuto ang itinagal niyan. And I'm sure marami po sa atin ang talagang tumutok. Itinakda naman ang susunod na pagdinig sa September 23, 2025. Halos 6 na buwan po mula yan ngayon. Paano ang magiging proseso ng paglilitis? Ano yung mga posibleng mangyari habang hindi pa umuusad ang kaso? Yan po ang hihimayin natin ngayong araw, kasama po ang ating guest expert. Pero gusto po namin kayong makisali sa ating talakayan. Ang ating question of the day: dapat bang mangialam nga ang Pilipinas sa kaso ni Duterte sa ICC? Kasi dahil po ang sinasabi ay walang jurisdiction ng ICC, di po ba? So ang sinasabi ay unlawful ang pagkaka-aresto sa kanya. Marami rin pong development. Kanina lamang po ay lumabas ang pahayag umano ng Solgen, na dahil po nagbigay po ng writ of habeas corpus, petition po sa Korte Suprema ang magkakapatid na Duterte. Doon po sa pagkaka-aresto, hiniling po ng Korte Suprema na sumagot ang respondents. Pero naglabas po ang Solgen na hindi sila mangingialam or hindi nila didepensahan. Nagre-recuse sila doon po sa pagdepensa sa mga respondents because naniniwala po sila na walang jurisdiction ng ICC. Mismong pamahalaan po natin yan. Pag ganyan ang sagot ng Solgen, ano ang implikasyon din yan doon sa petition ng writ of habeas corpus ng mga Duterte? At ano ang ipinakikita niyan sa stance po ng ating pamahalaan tukol po dito sa issue na ito? Ang daming development, di ba mga kapatid? Sali po kayo sa ating discussion. Maaari po kayong mag-comment sa ating live stream or maaari rin po kayong makisali sa ating discussion sa pamamagitan ng pagtawag sa ating tanungan hotline sa 68689-3289 or sa 8689-3290. Kasama po natin live dito sa studio. Naku, perfect po na taong mag-i-explain sa atin para maintindihan ng isang ordinaryong Juan de la Cruz. Dahil medyo complicated na, mga kapatid, na intindihin. Tapos ang dami mo pang nababasa sa social media na hindi mo na alam kung ano na ang paniniwalaan mo, alin ba ang tamang impormasyon, alin ang fake news, alin din ang hindi mapanlinlang na mga pahayag, diba? Medyo minsan uupo ka na lang, ano na nga ba talaga ang aking paniniwalaan? So, eto po, pa-explain po natin sa ating guest expert, Dean Mel Santamaria. Hi, Dean Mel. Thank you for coming. Magandang hapon sa iyo, Cheryl, at sa ating mga tagapakinig, tagapanood. Mabuhay po kayong lahat. Ayan, mabuhay tayong lahat. Ayan, Oo. sa gitna ng mga ganitong
Di ba? Napaka-komplikado nyo. Alam niyo po, si Oo. Dean Mel ay may karanasan po sa international arbitration since 1990s. Oo, tama. So, thank you. Kaya, doon sa dami naming katanungan, sana'y talagang masagot mo po. Kasi ang dami. I'm sure Oo ang nga. daming nagtatanong Yeah, sa iyo at nahihilo totoo na rin sa mga detaling nababasa at Oo. nakukuhang impormasyon. Ano po? Tama. Alam mo ba, ang uunahin natin yung facts. Okay. Always. Lagi Always tayo. the facts. Oo. Ano po ba ang batas na umiiral dito? Factual lang. Yung Republic Act 9851. Okay. Yung Republic Act 19851 ay pinapahintulutan ng ating gobyerno na ibigay na ang investigasyon sa isang international tribunal kung ang kaso ay crime against humanity. Bakit? May diwa po yan. Sapagkat ang ating mga prosecutors dito, wala talagang kabihasaan sa mga ganyang klaseng matitingkad at malalawak at napakaseryosong krimen. Kaya pinapahintulutan ng ating batas, Constitution. Republic Act Batas. 9851 na ang gobyerno, kung sa tingin nila, kailangan pahintulutan ng isang international body na mag-imbestiga, okay naman sa kanila. At kung isasubmit yung suspect sa kanila, okay rin naman sa gobyerno. Yan po, facts lang yan. Yan ang nakalagay sa batas natin. Okay, meron tayong ganyang batas regardless kung miyembro tayo ng ICC or hindi? Magandang punto yan, hindi lumalabas yan pa, Cheryl. Aha. Itong batas nating ito isang independent batas ng Pilipinas. Aha. Whether may Rome Statute o wala, iiral yan para sa atin. Okay. Oo, ibig Alright. sabihin, kahit na nag-withdraw tayo sa Rome Statute o hindi tayo nag-withdraw sa Rome Statute, yan ay isang batas ng Pilipinas. Kaya pwede natin gawin iyon. Pwede ng gobyernong gawin iyon. Okay. Yan ang unang fact, no? Ang pangalawang fact ganito. Sa larangan ng international law, talagang dapat ang unang mag-iimbestiga ay ang lugar kung saan nagawa ang krimen. Aha. Kung ang pinag-uusapan natin, Pilipinas. Dapat yung ating mga ahensya ang unang mag-iimbestiga. Huwag natin pong kakalimutan ang third fact natin. Noong November 2021, ang mismong gobyerno ng Pilipinas ay humingi ng deferment. Huwag muna kayong mag-imbestiga ay ICC. Kami na muna. Yan ang nangyari noong November 2021 at pinagbigyan naman ng ICC. O sige, kayo muna kasi yan ang sa larangan ng international law, kayo mauuna. Kaya lang walang masyadong nangyari. Kaya nung June 2022, nag-umpisa ulit ang ICC mag-imbestiga hanggat na nga tumungo sa warrant of arrest. So hindi tama yung sinasabing walang Jurisdiction. walang due process, Due hindi process. alam, biglaan ito. Hindi totoo yon sapagkat ang mismong gobyerno ng Pilipinas ang humingi ng deferment. Kami na muna. Tapos sinabi ng ICC, sige, kayo muna. Pero wala namang masyadong nangyari. Kaya tinuloy ng ICC hanggang tumungo dito sa warrant of arrest na ito. Yung deferment po na sinasabi ninyo, attorney, okay, so tayong nag-imbestiga. Ibig sabihin, depende po ba yun sa naging obserbasyon ng ICC that they will take over? Or kailangan sabihin muna ng pamahalaan na parang hindi namin kaya to, and then iniilipat namin sa inyo or ipinapasa na namin sa inyo itong investigasyon? Magandang tanong, Cheryl. Yan ay depende sa assessment ng ICC. Meron ba silang ginagawa? Ang ginagawa ba nila ay parang fasad lang? Ang ginagawa ba nila ay paunti-unti? Ang ginagawa ba nila ay tunay na investigasyon? Hanggat nakita nila na yung mga nangyari prior to, I think, 2019 o 2016-17, hindi na ay imbestigahan. So, pinagbigyan pa rin nila hanggat nasabi nila, ang assessment natin nila, hindi sapat ang pag-iimbestiga, kaya itinuloy nila ang investigasyon nila. But then again, ang sinasabi nila, eto, babalik na naman tayo, paulit-ulit, umiikot tayo na hindi na tayo miyembro ng ICC eh. Okay. Bakit kayo nangingialam pa rin? Magandang katanungan yan. Sapagkat sa loob ng Rome Statute, may isang section doon na sinasabi, yung mga nagawang crime against humanity or genocide or mass murder, nung kayo ay miyembro pa ng ICC, ay mananatiling
nasa jurisdiction ng ICC. Malinaw po yan, nakalagay po yan sa mismong Rome Statute. Kaya nga umabot yan sa ating Korte Suprema. At mismo rin ang Korte Suprema natin sinasabi hanggang March 2019, bago iyon, may jurisdiction sa lahat ng mga pangyayaring pagpaparatang ng crime against humanity ang ICC. At merong kapangyarihan ng ICC tumingin sa, ito sabi ng Korte Suprema, mga liabilities na pwedeng ihain. Basta sinabi niyong liabilities, yun yung mga krimen. Para sa isang ordinaryong mamamayan na sinusubukang maintindihan nito, no, Attorney Mel, may mga nagtatanong sa akin, kailan ba yan nagsimula? Paano ba yan nakarating sa ICC, yung Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Duterte? Sino ba ang pwedeng, kasi di ba, laging ikinukumpara sa isang, para hindi maging komplikado daw or hindi mahirap intindihin, sa isang ordinaryong korte. Ang pwede bang lumapit sa ICC ay isang ordinaryong mamamayan? Oo. Pwede ba yan? Kahit sino ba? Or pamahalaan ang humingi ng tulong sa kanila? Magandang katanungan yan. Mismong sa Rome Statute nakalagay na bukod sa state responsibility ang kanilang titignan, individual responsibility ang kanilang titignan. At sapagkat nga ang mga biktima ay hindi state, kung hindi mga mamamayan, mga natural person, pwede. Pwede, kaya nga may mga nag-hain ng mga Pilipino na doon sa ICC yan. Okay. Ngayon, ang susunod na katanungan, yung pag-aresto ba ay regular o irregular? Yan ang katanungan. Tatandaan natin sa ating konstitusyon, sinasabi, pinagbabawal ang unreasonable search and seizure. At dahil diyan, dapat may warrant of arrest bago ka madakip. Warrant of arrest na nanggagaling sa judge ng Pilipinas. Hindi judge ng ibang tao, ng ibang bansa. Okay. Kaya lang sa ating constitution, merong mga unreasonable seizure at tinatanggap rin nila na may reasonable seizure. Yung mga reasonable arrest, walang kailangang warrant of arrest doon. Kamukha, Cheryl, yung krimen nangyayari na sa harapan mo. Alam nga naman sasabihin mo, tumigil ka, sandali lang, kukuha ko ng warrant of arrest. Hindi pwede yun. Pwede mo siyang dakapin, walang warrant of arrest. O kaya hot pursuit, yung biglang tumakbo. Hindi mo pwedeng sigawan na, oy, tumigil ka muna, kukuha ko ng warrant. Hindi pwede. Absurd. O kaya nakakita ka ng takas na bilanggo. Krimen yun. Pagtatakas sa bilanggo. Pwede mo siyang dakipin, walang warrant of arrest. Kasi may reasonableness ang pagdadakip. So ang tanong dito, yung pagkuha ba kay Duterte, may reasonableness ba yun? Meron ba talagang base sa batas? So unang-una may Republic Act, 9851, isang legal basis na pinapahintulutan ang isang banyagang tribunal ay mag-imbestiga at mapadala yung akusado. Meron na tayong Republic Act at meron na tayong Constitution. Sinasabi naman na ang pagdadakip na reasonable ay pwede namang walang warrant of arrest. At sinasabi rin ng ating Korte Suprema na ang sakop ng ICC ay yung mga paratang bago March 2019. Kaya actually, iyon ang kaso. Sa mga kaso bago tayo humiwalay. Kaya ang warrant of arrest nakatutok lang doon sa bago humiwalay. Kaya, yun ang mga factual basis. Kaya, kinuha na ng ICC ang kaso. Ano po yung sinasabi, Attorney Mel, na dapat ay iniharap muna siya sa isang regular court Okay, maganda. bago siya inilipad? Magandang tanong yan, Cheryl. Tandaan mo, hindi na epektibo ang Rome Statute sa atin. Okay. Yung alituntunin na iyan ay nasa Rome Statute. Nakalagay sa Rome Statute, basta't dinakip mo, ibibigay mo sila sa korte kung saan mo siya nadakip. Pero hindi na Nag-a-apply effective, sa atin nag-a-apply yan. sa atin. Ngayon ang katanungan, bakit nyo sinasabi yan? Di ba inconsistent yan? Kung ang sinasabi nyo na yung mga substantial aspect, yung mga krimen prior to March 2019 sakop, bakit ito hindi sakop? Malinaw rin ang Korte Suprema. Ang sakop lang before March 2019, yung tinatawag na liabilities. Pumatay ka ba? May sala ka ba? Ano ang krimen? Yun. Pero
bukod sa liabilities, wala na. Wala nang binanggit ang Korte Suprema tungkol sa mga technical procedures for arrest. Okay. Wala na. So makikita mo may demarcation line yung Pangilinan versus Cayetano. Talagang niligyan ng linya ng Korte Suprema kung ano ang epektibo sa atin pa at kung anong hindi. Okay. So yun ay hindi kinailangan siya talagang iharap sa isang regular court Oo, muna kung kasi saan siya inaresto. Hindi na tayo sakop ng Rome Statute at hindi rin sinabi ng Korte Suprema na sakop rin ang mga technical procedure na iyon sa mga krimen prior to March 2019. Okay. Ayan. At yun nga po ay from here, inabot din ng medyo matagal siyang nanatili sa Villamor Air Base. Yes. At nilipad siya ng, may mga kwento na ayaw daw i-provide ng Philippine Air Force yata yung eroplano, kaya ang ginamit ay sa isang negosyante. Tapos Kaya siya gobyerno, nilapit, parang ganun. siya nilipat. Pero sa ibang, sa isang na natin yan. Okay, pagdating doon, hinihintay ng lahat. Nangyari na noong Friday, yun nga, sabi ko tinutukan natin, yung bang unang pagharap po niya, is that part of the sinasabing pre-trial? Yes. Ito, pre-trial na yon. Yun na yon. Yung unang-unang pagharap niya nung Biyernes. Ito ang part 1 ng pre-trial. Part 1 ng Part pre-trial. 1, ibig sabihin, ito ang yung sabi mo nga kanina, Cheryl, ito yung pag-identify, Oo. pag-aalam na natintindihan niya ang mga paratang sa kanya, at pangatlo, pagsiset ng date for another hearing. Alright. Doon sa another hearing, yun ang tinatawag nating mismong principal na pre-trial kung saan ipalilitaw ng prosecution ang mga nag-uusig ang mga ebidensya nila. At bago Pre-trial pa rin yun, ha? Oo. At doon ko confirm, titignan ng West kung may substantial evidence na maaari ngang nangyari yung mga paratang. Tandaan natin, hindi pa proof beyond reasonable doubt, di ba? Cheryl, ano lang, substantial evidence. Kung titignan ng ebidensya, ang isang pangkaraniwang tao ay magkakaroon ba ng reasonable belief na oo nga, maaring nangyari. Yun lang ang level noon. Yun lang ang level noon. Parang probable cause sa piskal. Oo, hindi pa ito. Ikaw nga ang gumawa. Hindi. Well, Hindi syertong-syerto kailangan- kami. Hindi pa yun. kailangan ganun ang maipakita. Yes, hindi pa kailangan. At sinabi rin, at doon kung sinabi ng korte, ay hindi, mahina pa rin. Tapos na. Pero kung sinabi ng korte, okay, parang meron, pwede ka pang magsiyasat. Pwede bang gawin yon? O kaya sabihin ng korte outright, okay, naniniwala kami na maaari ng umusan ito. Pero people were expecting na it would be longer. Parang it lasted like mga 30 minutes at Yes. napaka-simple at basic noon. Ganun lang ba talaga pag yung initial na pagharap muna po ng isang suspect? Ganun lang talaga. Oo, nakalagay sa rules nila, yun lang ang punto ng unang suspect. Identify na ito nga ang suspect. Alam mo ba ang At karapatan mo? naiintindihan mo nung ikaw ay inaresto, naiintindihan mo lahat dahil nakakaintindi siya ng Ingles, maayos yung kanyang pag-iisip. Yun lang ang tinignan nung korte. Oo. Alam mo ba, Cheryl, na itong warrant of arrest ng ICC, ibang klase to. Para tong narration. Nga ba, Mga 15-16 pages, makikita mo lahat doon ng kwento. Yung tungkol sa Davao Death Squad, na may particular pattern, the same methodology, the same profile ng mga victims, the same profile ng mga perpetrators. Makikita mo talaga ba, napaka-organized. And then sinabi ng mga West, because of those things, naniniwala sila na pwede na mag-warrant of arrest. So, yun ang unang yugto. Then ngayon, yung identification. At pangatlo, tingnan nga natin ang ebidensya ninyo kung talagang may substantial ground para paniwalaan at para maisulong ang kasong ito. Nagsalita doon si dating Executive Secretary Medialdea, may mga hiling siya, may mga ipinunto siya, pero sinabi ng korte na parang that wasn't the proper time for all of those details and appeal. Yes. Nung nag-manifestation si
dating Medialdea. Executive Secretary Medialdea, sinabi ng West, no? We do Yeah. not accept your two motions. Oo, Napakabilit, di ba? oo. It is not acceptable. At pangalawa, nung sinabi niya nga, Not that they're turning it down, but it wasn't the proper, paano ba? out of place. Ayun, oh. In a very diplomatic way, parang ang sinabi ng West, teka, tigil Hindi mo na yan yan, pa dito. out of place yan. Oo. Kung gusto mo, bago mag-September 28, Oo. ilantad mo kung anong gusto mo. Kasi alam mo, Cheryl, sa isang international arbitration o litigation, napakahalaga ng schedule. It will take a compelling reason para ma-postpone mo. Makikita mo nga yung sa postponement, wala dun yung may sakit ang isang litigante, wala yung mga ganun eh. Pero sa Pilipinas, Your Honor, nag-LBM po ako, pwede ako makakaano. Okay, postpone. Pero doon napaka-stricto nila sa scheduling. Tingnan mo yung scheduling, Cheryl, ang layo. Kasi sinisigurado nung korte na lahat ng dokumentong nasa nag-uusig ay maibibigay doon sa mga defense. Yes. Para mapag-aralan nila at sila ay makapaghanda. At kung meron pang dapat i-amend o kaya i-modify dun sa charges o i-drop, doon yun na gawin para pagdating ng September, tuloy-tuloy tayo. Ang tagal, di ba? It's because the judges want the preparation to be complete para wala ng postponement sa susunod na hearing. Pero yung mga motion nila, yung pwedeng temporary release, yung mga ganon. Yes. Paano yun didinggin? Kailan nila ia-appeal o ipipetition? Ayan, ito, bago mag-28, Okay. bago mag-September. But ano ba yan? Maririnig din ba natin? Makikita ba natin? Nahaharap ulit? Mag-schedule sila ng paano? Pwede. Mag-schedule Pwede. po sila? Nasa korte na yan. Or Kung para sa kanila, sapat na ang mga dokumento na inihain sa kanila, pwede na sila mag-decide. may hearing ba yon? Or isasubmit lang tapos maglalabas lang sila ng letter na ito ang aming desisyon? Na Pwedeng- parang Korte Suprema Pwedeng meron, na pwedeng sila wala. lang mag-uusap. Pwedeng meron, pwedeng wala. Kasi by that time, Cheryl, nailabas na ang ebidensya. Nailabas na ang ebidensya at nailabas na rin ng defense ang kanilang counter-evidence. Kaya titignan mo na lang kung sapat nga ang rason. Ang rason para mabigyan ng temporary release ay number 1. Mukha bang siya nga ang gumawa ng mga paratang? Number 1. Number 2, meron bang kakayahan ito na pag umalis, hindi na bumalik? O kasi baka mag-obstruct na ng justice, mahirap na makuha. Kung iyon ay masagot ng korte na, nga, mahirap-hirap to, baka hindi na bumalik. At may substantial reason naman na siya nga ang kumuha, although hindi pa proof beyond reasonable doubt, hindi nila papayagan mag-bail. Okay. At lalo na rin yung kung ano yung kasong inihain. Sapagkat ang ICC, nag-grant na yun ng mga bail minsan. May mga nag-grant ng bail, pero ang mga kaso nila, obstruction in the administration of justice. Pero ito, crime against humanity. Kung house arrest, pwede ba yun? That's different from temporary release, I suppose. Kasi baka yung temporary release, mga kagala-gala ka ng kahit nasasabihin na dapat nasa Netherlands ka lang, pero mga kagala-gala ka. Yung house arrest kasi talagang, okay, may isang bahay, diyan ka lang talaga sa bahay na yan. Oo, baka ligyan ka pa rin yung gadget para na masundan mamomonitor ka. Mamomonitor ka. O tama yung sinabi mo. Basta't interim release. Parang parang nagpapasyal ka lang doon. Pero kung house arrest, syempre doon ko lang sa isang lugar, hindi ka makakaalis. Okay. Pero kalusugan-wise, kung kunwari irason nila yung edad at rason at kalusugan ng dating Pangulo. Dapat ang sa tingin ko lang ang rason na yun dapat napakatindi sapagkat doon sa rules mismo ng Rome Statute, wala kung ang rason mo ay tungkol sa iyong health, wala doon. Magtataka ka, wala talaga. Hindi ka mukha sa atin, di ba? Doon, wala. Basta ito ba ay may substantial evidence na ginawa niya? Pangalawa, meron bang kakayahan to mag-obstruct ng justice o hindi na natin makuha? Yun lang ang tanong. Pero sa health, kasi naman, nakita nga natin yung kung saan siya
ikukulong, di ba? Napakaganda naman at saka merong pang available doctor kaagad. Yes, May yes, gym yes, pa. oo. Alam mo, May time pa nga daw doon, Attorney Dean Mel, merong iisa lang siya doon na nakakulong. So para mapangalagaan yung kanyang mental health, kumuha sila ng makakasama para hindi siya nag-isa. Ganon nila pinoprotektahan yung karapatang pantao ng individual kahit na suspect pa lamang siya. alam mo, in a sense, Cheryl, maswerte na rin siya doon eh. Di ba kasi yung parang parang maliit na 37 condo unit na talagang Komportable pa rin. ang ganda-ganda, may pagkain, tapos pwede pa siyang humiling Facilities. ng kanyang pagkain. May Naibigay na doktor. kaya yung kanyang namimiss na Filipino food daw naman. I am sure those are simple things na Pwedeng ipagbibigyan. Pwedeng pagbigyan yun. At yun nga po yung mga ipinupunto, naintindihan po natin na may kanya-kanya po tayong pinapanigan. Yes, Di ba mga kapatid? Pero sana at the end of the day, magrespetuhan tayo. Oo. Huwag tayong umabot sa social media na sobra nang nagsasagutan. Respetuhin natin yung bawat isa. At the end of the day, kung ano man din ang magiging desisyon, ay kaya tayo may ICC, kaya tayo may International Criminal Court, kaya tayo may Korte Suprema, kaya tayo may mga hukom, kaya tayo may mga judge. Sila po talaga ang nagdedesisyon on that. At maganda na ang nangyari sapagkat may abogado na ngayon si dating Presidente Duterte. Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin yan. Totoo yan. Pag gusto natin maintindihan, sino nga ba ang pwedeng mag-represent sa kanya? Kasi ang mangunguna daw sa kanyang legal ay isang British-Israeli lawyer. Sino nga ba ang pwedeng mag-represent kay Pangulong Duterte sa ICC? Hindi ba pwede si VP Sara kasi isang abogado rin siya? 'Di ba? Nandiyan nakita natin biglang lumitaw si Attorney Harry Roque na sabi niya ay i-represent din niya si ES Medialdea, pero may kailangan ba yang accreditation para talaga ma-represent mo ang isang suspect? Huwag po kayong bibitaw, mga kapatid. Kung kayo'y may mga katanungan din, ay maaari nyo pong i-post yan sa ating live stream or pwede po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines. Magbabalik po ang programang Sagot Kita. Nagbabalik po ang programang Sagot Kita. Ako po si Cheryl Cosim. Kasama pa rin po natin Dean Mel Santa Maria. Okay, Dean Mel, puntahan natin yung magre-representa kay dating Pangulong Duterte. Una muna nating nakita sa pagharap ay si dating Executive Secretary Medialdea, Salvador Medialdea. Yes. Pero ngayon, ngayong nabuo na yung legal team, ay ang mangunguna daw ay si Kaufman, isa siyang British-Israeli lawyer. Okay, paano ba? Bakit isang banyaga ang mangunguna sa legal counsel ni dating Pangulong Duterte? Ano ang rule sa pagpili ng abogado ng suspect? Dapat accredited yung abogadong yun ng ICC. Okay. Sapagkat ang mga alituntunin ng ICC ay hindi pangkaraniwang alituntunin ng korte. Yan rin ay isang paraan para maprotektahan ang rights ng accused. So nire-represent siya ng isang taong bihasa sa mga regulasyon ng ICC at kung papaanong isusulong ang depensa. So napaka-importante niyan. At maganda yan, meron ng abogado si Presidente Duterte na may kaalaman sa mga sitwasyong ganito para maprotektahan ang kanyang rights. No? So yon, dapat accredited siya ng ICC. Isang pamamaraan rin to assure due process. Okay. Andun din, sinasabi, kasama sa team, si dating ES Medialdea and Attorney Harry Roque. So, paano po yun? Okay lang ba yun? Are they accredited as well? I don't think ES Medialdea is, but I'm not sure with Attorney Harry Roque. Walang problema. Ang lalabas lang sa kanila Basta ay yung lead nila may dapat. lead counsel na accredited ng ICC at sila tumutulong lang ng mga abogado na hindi sila lead counsel, hindi sila accredited sa mga research, sa mga normal na mga assistant ng mga abogado. Ganun ang mangyayari sa kanila. Yun. Okay. Roque was part of the council po.
hindi ba magiging problema yung human trafficking charges niya? Well, as counsel, you put that away, no? Ikaw kasi ay magre-representa bilang abogado. So, hindi nagiging, sa tingin ko lang, opinion ko lang, hindi nagiging balakit kung ano man ang nangyayari sa labas ng buhay mo. No? Yung kung may mga kaso kang iba, pero kasi you are now representing a person as a lawyer. Oo. Ang sinasabi niya, kanina nag-live siya sa kanyang Facebook. Sinasabi niya na mag-a-apply siya ng asylum sa the Netherlands para hindi mapauwi sa Pilipinas. Yon ang isa pa, ibang usapan yon. Oo. Kasi normally ang asylum, hindi ito ibinibigay sa mga taong accused ng mga normal crimes. Dapat may bahid ng persecution, may bahid ng politika, may bahid ng ino-ostracize ka ng mismong bansa mo. So dapat maligyan niya, in short, yun ang kulay ng isang nag-a-apply for asylum, yun ang kulay na dapat ibigay o mayroon yung mga tinatawag na akusasyon sa kanya. So halimbawa, ikaw ay nag-jaywalking o simple murder, hindi ka mabibigyan ng asylum. O simple case of, yung sinasabi mo, child trafficking. Kung nangyari, hindi ka mabibigyan ng asylum. Dapat pakita mo, iyon ay isang paraan lamang para ma-persecute ka, para maisulang isang political agenda ng mga makapangyarihan. Yan ang asylum. Kaya iba, parang sinasabi natin sui generis, ibang klase talaga yan. Pero dahil ang tagal nating hinahanap si Attorney Roque, hindi ma-figure out ng Bureau of Immigration kung paano siya nakalabas at kung nasaan siya, bigla siyang sumulpot, lumabas sa the Netherlands. Mayroon bang may kakayanan ba tayo na mapauwi siya? Considering na wala naman siya talagang naka-file na kaso sa korte, di ba, attorney? Ito, kung meron tayong extradition treaty sa Netherlands. Okay. Sapagkat ang extradition treaty, pwedeng magbago yan sa iba't ibang mga country. Okay. So depende kung ano yung mga kaso o mga krimen na pwede tayong humiling sa Netherlands na ibalik mo sa amin ito. Kung nakalagay dun sa extradition treaty natin na ito, meron itong kaso, dapat itong mag-appear sa isang administrative body o sa isang korte o sa quasi-judicial body, pwedeng tawagin namin. Opo. Kung may ganon. Regardless ba yan kung gaano kabigat yung dahilan kung bakit siya pinapauwi or bakit siya hinahanap ng bansa? Yun nga, kasi ang extradition treaty, tawag natin dyan, Cheryl, treaty-based. Ibig sabihin, kung ano lang ang nakasulat sa treaty, yun lang ang mga sitwasyon Yun na lang, pwede di natin nating alam. hilingin sa Netherlands. Dakipin nyo yan, bigay nyo sa Pauwi amin na. yan. Pero for Attorney Roque to say na hingi siya ng asylum, maybe naisip niya na may possibility nga na pauwiin siya. Pwede. Diba? Siguro naisip, baka hindi ko lang alam kung meron tayong extradition treaty, pero siguro alam niya baka may pinag-aralan extradition. niya na. O baka I'm may sure extradition pinag-aralan niya na treaty. yan. Sige. Ang assignment niya ngayon, For him to say na Yes. he's considering na humingi ng asylum, Oo. nag-aaral na siya. nag-aral na siya. Oo. At syempre, dapat merong nuance of persecution, political, motive ang gobyerno laban sa kanya. Okay, that's another story. That's yung pagpapauwi kay Attorney Harry Roque. Puntahan ko lang ulit, Attorney Dean Mel, yung pong inilabas po ng Solgen, na tumanggi po ang Solgen mag-take part sa consolidated petitions ng Duterte camp. Ang sinasabi po ay umatras ang Office of the Solicitor General sa pagrerepresenta sa mga respondent dahil sa matibay nitong paninindigan na walang jurisdiksyon ng ICC. Kaya hindi ito epektibong makakapagdepensa para sa mga respondent. Ito po, mga kapatid, baka malito kayo, ito po ay sagot ng Solgen sa petisyon na writ of habeas corpus ng mga Duterte sa Korte Suprema. Ngayon, sinabi ng Korte Suprema na hinihingi nila na sumagot ang respondents. And because the respondents ay mga taong gobyerno, Solgen dapat ang magre-representa sa kanila. Pero lumalabas na,
teka, ayokong mangialam. Mm-mm. Ayaw namin mangialam. Pero yung sagot na yon, anong implikasyon noon na Solgen na ang nagsasabi na walang jurisdiction ng ICC? Ang implikasyon nun, ang Solgen, abogado ng gobyerno. Oh, Medyo matingkad yun. aha. Yung posisyon na yun. Pero hindi naman lahat ng posisyon ng Solgen ay tama. Okay. Sapagkat kung makikita nyo, natatalo rin sila sa mga ibang bagay at minsan pa nga kinakastigate sila ng Korte Suprema. Iyon ang paniniwala ng liderato ng Solgen ngayon. Na pangunguna ni Solgen Guevara. Sabi niya siguro, ang tingin namin, walang totaling jurisdiction ng ICC kahit na before March 19. Wala. So therefore, mahihirapan silang itaguyod ang posisyon ng gobyerno. So, ano ang mangyayari dyan, Cheryl? Tandaan natin ang mga dinimanda dyan, sila Executive Secretary, no? Bersamin, etc. Secretary Remulla, Yes. marami. Nandiyan pa naman ang Department of Justice. Na pwedeng dumipensa. Yes. Or- Nandiyan pa naman ang mga abogado sa Office of the President na pwedeng dumepensa. Or pwedeng kumuha sila ng sarili nilang mga lawyer? Pwede rin kumuha sila ng sarili nilang lawyers with the proper designation ng Office of the President kasi bihira nga itong nangyaring ito. Pero nandiyan naman yung mga abogado nila sa DOJ at sa Executive Secretary. So in short, marerepresent pa rin ang gobyerno. Ang sinabi po kanina ni Attorney Sal Panelo with this statement ng Solgen, ang sinasabi niya po ay it's another way of saying na illegal yung pag-aresto kay Duterte. May bearing nga ba at makakaapekto nga ba itong statement ng Solgen doon sa pagdedesisyon ng Korte Suprema? Hindi. Sapagkat marami rin pagkakataon na ang Solgen ay natatalo sa Korte Suprema. No? Ibig sabihin, hindi porkit sila ay abogado ng gobyerno, sila na lang ang nananalo. Una. Pangalawa, ang mga opinion ngayon, iiwalay natin sa facts. Si Attorney Panelo, iyan ang kanyang advokasya sapagkat pinangangalagaan niya ang kliyente niya. And we cannot fault him. That is his position, that is his advocacy. Pero ang makapagsasabi lang na ito ay tama o hindi ay ang Korte Suprema. Kaya nga ito ay inihain at nakalatag sa Korte Suprema. Ang sinasabi rin, yung mga petition laban po sa pag-aresto kaya dating Pangulong Duterte, maituturing na daw na moot and academic. Dahil nga nasa ICC na siya. Ano nga ba talaga? Wala nga bang say din ang Korte Suprema doon sa mga petition? Ito na lang, let's put it this way. Kahit ano ngayon ang sabihin ng Korte Suprema, halimbawa ang desisyon ng Korte Suprema, ibalik nyo si dating Presidente Duterte. Sa palagay ko at sa paningin ko, hindi yan pakikinggan ng ICC. Sapagkat sila mismo nagkaroon na ng investigasyon, may jurisdiction na sila, at basta yung jurisdiction ay kumabit na, sila na ang may kapangyarihan. Kung sakali man na pumanig po ang Korte Suprema sa petisyon ng mga Duterte, wala pa rin na tayong, hindi natin siya mapapauwi dito? Pwede ang Korte Suprema mag-order. Pero Sinong orderan nila? o-orderan Kanino nila. order niya? O-orderan nila. Halimbawa, ang Executive Secretary. Gumawa ka ng mga pamamaraan para maibalik mo si Presidente Duterte dito. Utusan mo ating ambassador doon, ang consul doon, at sabihin mo na ipinababalik na namin. Ang But problem, at the end of the day, ICC pa rin ang magdedesisyon. tama ka doon, Cheryl. At the end of the day, nasa ICC na kasi ang paratang kay dating Presidente Duterte isang universal crime. Crime against humanity. Hindi ito simple. Ito yung crime against humanity. Na marami pa rin ng when you say crimes against humanity, mas paintindi natin na Attorney Mel. Okay, ano ba ang crime against humanity? Ito ay mga kilos ng mga tao o isang tao na nagkakaroon ng widespread at systematic attack sa isang portion ng population ng kanyang bansa. At alam niya ang nangyayari doon. Ang mga operative words, widespread. 1. 2, systematic. Okay? 3, attack on civilian population. Ngayon,
Ano ang ibig sabihin ng attack on civilian population? Multiple acts na ang nangyayari ay either murder, torture, rape, ethnic cleansing. Dito sa kasong to, murder. So, hindi kina-quantify ng crime against humanity na dapat 1 milyon ang biktima. Dapat 3 milyon ang biktima. Dapat 1,000 ang biktima. Hindi kina-quantify. Ang sabi lang ng Rome Statute, multiple occasions of attacks. Multiple, 20, 30, multiple na yan eh. Multiple na yan. Kaya doon sa warrant of arrest, ang nakaligay doon, at least, at least, I think 19, o at least 20-something, kaya naging 42. Pero nakalagay doon, at least. Kasi ang focus ng ICC ay yung widespread at systematic attack on a particular sector of the civilian population. Doon sa warrant of arrest, nakalagay doon. Kaya makikita, ang gandang basa ng warrant of arrest. Nakalagay doon, yung methodology the same, yung profile ng mga biktima the same, yung mga perpetrators the same, at yung modus operandi the same. Sabi o similar. So makikita mo, may pattern, sabi ng mga prosecutors at ICC. Ayan. Gustong paimbestigahan ni Senator Amy yung pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. May magagawa pa nga ba ang Senate? Ano rin ang magiging silbi ng investigasyon kung sakaling magkaroon sa Senate? Tandaan natin, Cheryl, basta't ang Senado at ang mababang kapulungan ay nagpapaimbestiga, ay ito'y kasi may gusto silang isulong na batas in aid of legislation. Dapat malinawan tayo. Ano bang investigasyon to? Investiga lang ba ito? O may gusto ka bang isulong na batas dahil sa mga pangyayaring ito? Kasi kung hindi in aid of legislation yan, tama. Walang point. Di ba? Para ka lang NBI o piskal na nag-iimbestiga. Pero dapat always in aid of legislation. Speaking of Senate, hihingi raw ng proteksyon si Senator Bato de la Rosa. Sakaling lumabas na yung warrant of arrest sa kanya. Actually, he was saying that he thought na para sa kanilang dalawa yon, pero hindi pa. Ang lumalabas na mga balita, isusunod, kasama na siya doon sa susunod. Pero pwede nga ba siyang hindi arestuhin at makahingi ng protection from the Senate? Well, ano yan eh, kaya tayo may separation of powers. Executive, legislative, at judiciary. Kanya-kanya silang power sa bawat poder nila, ng bawat lugar nila. Kaya pwede, walang problema yon. Kung sasabihin ni Senator Chis Escudero, sige, tutulungan ka namin. Habang nahandito ka sa loob, physical, hindi ka namin ibibigay kung sino man ang mga taong pupunta dito at kukunin ka. Pwede naman. Pwede naman. Pero siyempre, tatandaan rin natin, dapat balansehin rin yan ni Chis Escudero. Kasi kung iyan ay hinuhuli sa pamamagitan ng Republic Act 9851, ibig sabihin, at the end of the day, dapat ma-surrender. Ma-surrender. May break pa ba tayo or pwedeng dire-diretso na tayo? Wala na. Okay na, dire-diretso. Okay. Because we have 8 minutes left. Alright. Maghihintay tayo hanggang ng September. Yes. September 2025. Almost 6 months, mga kapatid, bago yun talagang can we say na yun yung talagang unang yun na yung official na pagsisimula ng pre-trial hearing? Correct. Oo. Yun na ang talagang latagan ng mga ebidensya. Okay. Dito po sa nakikita natin, ano ang nakikita nyong pinaghahandaan ng Duterte Camp at ng ating mga victims? Well, unang-una ang Duterte Prosecution and Camp. defense. Siyempre, sa tingin ko lang, gusto nilang questionin ang jurisdiction ng ICC. Pangalawa, magtatangka sila na magkaroon ng interim release si President Duterte. Last, pumasok lang sa isip ko, Dean Mel, kung nararamdaman ni na dating Pangulong Duterte sa kampo nila na hindi kami nakakakuha ng patas na pagtrato o resulta sa ICC, may iba pa ba silang pwedeng takbuhan? Okay. Parang kumbaga, 'di ba, Regional Trial Court, ay i-appeal ako na ngayon sa Korte Suprema para yung pinaka na talaga. Wala.
Ang Wala. gagawin nila, isang guni nila ito doon sa 3 maestrado at sabihin nila, wala kaming kumpiyansa sa inyo. O, Pero yung paano? 3 maestradong yon, sila rin ang maghuhusga kung meron silang kakayahan o hindi. Oh, okay, Ganun okay. talaga. Alright. Ganun Sige talaga. po. So yung paghahandaan nga nitong dalawang ano po, Questioning the defense and jurisdiction, attempting to have interim release, at saka siyempre, naghihintay na sila sa mga ebidensyang within 10 days dapat ibigay sa kanila. Diba? Sabi ni Judge, no? At titignan, yan. At saka siyempre, magko-compare-comparison nila. Ang ano naman, ang prosecution naman, nakalagay sa rules ng statute o Rome Statute, hindi balakid yan para sa continuous investigasyon nila na baka may makuha pa sila. At kung gusto nilang amyendahin ang kanilang inihain, pwede pa rin. pwede pang dagdagan, Pwede mas pang pakapalin kung meron pa Yes. silang mga makukuhang Oo. pieces of evidence Correct. or mga statement Oo. po. Yung mga victims or pamilya ng mga victims, pamilya po ng kaanak ng mga victims, sila ba ang kailangan lumipad? Kailangan ba silang humarap? Paano sila magbibigay ng I think kanilang kaharap testimonya? sila. Whether videoing or not, sapagkat sila ang magbibigay ng salaysay nila kung ano ang nangyari sa kanila. Mga important witnesses ito. Kasi ito ang magpapatibay doon sa mga paratang kay President Duterte. At alam mo, Cheryl, madami pang mga ebidensya dito nakikita ko. Mga newspaper reports, mga lathala, mga television statements ni President Duterte, yung nangyari sa Congress. Lahat yan, ipapasok yan, I'm sure. Or confident ako. Not I'm sure, but kung ako ang prosecution, ilalatag ko yun. Kasi may sinabi siya doon na pwedeng mas Yes. nakabigat pa sa kinakaharap niyang mga kaso. Kasi kung ikaw ay isang akusado at parang may inamin ka, ang tawag dyan sa ebidensya, statement against interest. Normally, ang isang tao, hindi niya sisirain ang sarili niya. Hindi niya tutulungan ang mga taong nagpaparatang sa kanila na i-prove yung kasong laban sa kanya. Pero kaya sinasabing statement against interest. Kung iyan ay ginawa mo, ang antas ng lakas ng ebidensya niyan ay mas mataas. Okay, puntahan natin. We have 4 minutes left, bitin tayo, Dean Mel. Pero doon sa mga mensahe ng ating mga kapatid, si Lucina Carlos, thank you po, Dean Mel, sa paliwanag. Very interesting po ang kaso para tutukan ng bansang Pilipinas. Si Mark Mendez, sa tingin ko, tama naman na hayaan na lang ng Pilipinas ang ICC na litisin si dating Pangulo. Legal naman yung pag-aresto, may warrant naman po talaga from ICC at Interpol ang naghain kung saan member tayo. Si June Espada, para sa akin, dapat pauwiin na siya. Wala nang madaming salita dahil politika lang yan. Bakit hindi tulungan ng mga taga-ICC ang lugar na palaging nagyera at doon maraming namamatay na civilian? Yun ang tutukan nila, hindi ang Pilipinas. Si Ronald Tumbaga, hindi po makatarungang ibalik pa si Duterte sa Pilipinas para rito litisin. Kaya nga po isinampa sa ICC ang kaso ng crimes against humanity laban sa kanya ay dahil wala mang halos nakakukulong sa kabila ng libo-libong napaslang sa bigo at peking drug war ni Duterte. Sana mabigyan talaga siya ng hustisya ang mga Pilipino. Si Lilibet Zabala Cruz, syempre Filipino si dating Pangulo, taga-Pilipinas. Bakit sa the Netherlands at lilitisin? Wala ba tayong justice system dito sa Pilipinas? Alam mo, magagandang mga punto yung iba't ibang mga punto ng ating mga kababayan. Ano? And each of them, may mga point rin naman. Ang isipin lang po natin, sapagkat may practicality rin po ang paglilitis sa abroad. Number 1, kabihasaan. Napaka-specialized ng crime against humanity. Hindi po ito nililitis o kaya iniimbestigahan ng mga ordinaryong piskal dito o kaya ng DOJ. So maaaring maging disservice po sa mga biktima na ito na ang pagkakataon na ating pakinabangan ng mga expert hindi pa natin ibibigay. Diba? So that's one. Number 2 po, yung nature po, sapagkat iba't iba po, matataas po ng mga tao ang sangkot dito, the possibility of destabilization, the possibility of civil unrest, di ba po? The possibility of political turmoil, mas mataas po
di ba po, ngayon na lang nakikita po na natin, di ba? So madami po talagang konsiderasyon kung bakit ang iyon ay sabi ng iba at sa maaring mas mabuti pang doon na dinggin. At saka siyempre, dito yung perception rin, mawalang galang na po, with all due respect sa ating justice system, yung maaapektuhan ng desisyon, magkakaroon ng mga Politika. undue influence, nawawala po yun kung iba ang nagde-decide. Di ba po? Si June Ginto, sabi niya, biglang lumitaw si Roque kasama si VP Sara at Senator Robin. Parang hindi okay yung senaryo. Parang alam nila kung nasaan talaga siya. Hindi po ba masisilip ng mga otoridad? Parang nagkakanlong sila ng pugante. May punto rin siya doon kasi meron tayong di ba, accessory after the fact. Ito po yung mga taong nagtatago sa mga taong inaakusahan. Parang ito po yung concept doon. Pero siyempre, territorial naman po ang ating criminal law. Kung nangyari po dito, baka maaari, pero yun po nangyari sa abroad. Si Robert Anthony Madrid, tinatanong niya, ano yung pwedeng maging hatol kay dating, kung mapatunayan na siya ay guilty, may death penalty po ba sa ICC? I think baka life sentence lang yan. Life sentence lang yan. Si Boss Cosa TV, crimes against humanity pero ang nasa warrant, nasa 40 lang. Paano naging crimes against humanity yon? Nasabi na po natin Kanina. yan sapagkat po ang definition ng crime against humanity ay ang isang pag-atake sa isang civilian population na widespread at systematic. Yung pag-atake po, ang definition nun, multiple occasions of, sa sitwasyon pong ito, murder. At ang multiple po, hindi po kinakwantify ng eksakto. 20, 30, 40, multiple na rin po yan. At saka nakalagay po sa warrant of arrest, at least, kaya nga po, may pagkakataon pa po na mag-imbestiga ang prosecution ng mga nag-uusig kung gusto nilang may idagdag. Pero 40, 20, kung mapatunayan po, sapat na po yun. Alas 5 in punto. Dean Mel, marami pong salamat for joining us. Mahaba-haba pa ito. Yes. Sabi nga nila mga kapatid, nandoon yung posibilidad na umabot nga ito ng halos 8 taon, mga more or less. Yes. Pero history to Historical This is very historical. So, kailangan po nating, let's get involved. Yes. Involved na hindi hindi po yun nag-aaway-away. Bagkus ay iniintindi kung ano talaga yung sitwasyon natin, mga kapatid. Thank you. We'll have you again for sure. Salamat, Cheryl. Dean Mel. At dyan po nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan ang iyong Facebook and vlog, YouTube. Dean Mel on Air tuwing alas 7 ng gabi, tuwing linggo. Tuwing Sunday. Maraming salamat po. Ayan. Tutukan nyo. Salamat mga kapatid sa inyong pagtutok. Ako po si Cheryl Cosim. Sagot kita.